Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Ang mga tao looy nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bababa upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay. At ang mga nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may 2 taong nasa isang higaan, kukunin ang isa, at iiwan ang isa. May 2 babaeng magkasamang nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po ito mangyayari, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay warning. Kapag may paparating na bagyo, agad tayong nakikinig sa balita. Tinitingnan natin ang galaw ng ulan, lakas ng hangin, at direksyon ng unos. Bakit? Dahil ang babala ay hindi para takutin tayo, kundi para ihanda tayo. Ang babala ay tanda ng malasakit. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, may mas matinding babala ang Panginoon. Hindi ukol sa panlabas na bagyo, kundi sa bagyong maaaring sumalanta sa kaluluwa ng isang taong hindi handa sa pagbabalik ng anak ng tao. Sabi ni Jesus, tulad ng nangyari noong panahon ni Noe at ni Lot, ganoon din ang mangyayari sa pagbabalik ng anak ng tao. Kumakain, umiinom, nag-aasawa, namumuhay na tila walang hangganan, at bigla na lang dumating ang pagbaha at pagkawasak. Hindi masama ang magtrabaho, hindi masama ang magmahal, o ang magpamilya. Hindi masama ang magsaya. Ngunit kapag doon na lang umiikot ang ating buhay at nakakalimutan nating tayo ay nilikha para sa walang hanggan, nabubuhay tayong bulag sa mas malalim na katotohanan. Ang problema ay hindi ang aktibidad, kundi ang kawalan ng pagkakaalalang may hangganan ng lahat. Ang problema ay hindi ang kasiyahan, kundi ang pagkawala ng kahulugan. Ang babala ni Jesus ay hindi simpleng pananakot, isa itong panawagan. Magising ka. Huwag kang mabuhay na parang ang lahat ay permanente. Huwag kang mabuhay na parang wala nang ibang darating. Huwag kang mabuhay na parang ikaw ang sentro ng lahat. Puno ng kabalintunaan ang sinasabi ng Panginoon. Ang sino mang maghangad ng nailigtas ang kanyang buhay, siya yung mawawalan nito. Ngunit ang sino mang handang isuko ito ay siyang magkakamit ng tunay na buhay. Sa mundo ngayon kung saan lahat ay tungkol sa self-care, self-love, self-fulfillment, binabaligtad ng Ebanghelyo ang lahat. Ang tunay na buhay ay natatagpuan sa paglimot sa sarili, sa pag-ibig na handang magsakripisyo, sa pananampalatayang hindi nakakapit sa komportableng kasalukuyan kundi sa pag-asa na darating. Maraming tao ngayon ang nabubuhay na parang
wala nang darating. Hindi dahil hindi sila naniniwala sa Diyos, kundi dahil nasanay na silang iwanan siya sa gilid ng kanilang araw-araw na buhay. Isa itong babala rin para sa ating mga naniniwala na baka tayo rin ay nahuhulog na sa religious routine. Ngunit malayo ang puso sa tunay na nagpagbabantay. Ang panawagan ng Ebanghelyo ay maging gising. Ibig sabihin, alisto ang puso sa tawag ng Diyos. Sensitibo sa kilos ng Espiritu. Handa kahit kailan, kahit saan, kahit paano. Kapag sinabi ng Panginoon na isa ang kukunin, isa ang iiwan, hindi ito para tayo matakot, kundi para tayo maging tapat. Ang hatol ay hindi mangyayari sa isang malayong kinabukasan, kundi bawat araw ay panibagong pagkakataon upang piliin siya. Ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi lang sa dulo ng panahon, kundi sa bawat sandali na binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong mahalin siya sa ating kapwa. Lalo na sa mahirap, sa sugatan, sa tinanggihan ng lipunan. Ang babala ng Diyos ay paanyaya sa panibagong pamumuhay. Isang pamumuhay na gising, isang pamumuhay na totoo, isang pamumuhay na palaging handang sumagot. Narito po ako, Panginoon. Ang pagkamulat na ito ay hindi nagmumula sa takot kundi sa pag-ibig. Pag-ibig na ayaw masayang ang bawat sandali. Pag nilaya natin, namumuhay ba tayo na parang may babala mula sa Diyos? O parang wala lang? Abala, komportable, kampante. Paano tayo mas magiging mulat at handa sa pagbabalik ng Panginoon? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa babala mong puno ng malasakit. Gisingin mo ang puso naming minsan ay tulog sa iyong presensya. Huwag mong hayaang makulong kami sa mga panandaliang aliw at kalimutan ang walang hanggang layunin. Turuan mo kaming mabuhay ng mulat, nagmamahal at laging handang sumalubong sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen.